Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. So, paano nga ba ako nakapasa sa broker interview? So guys, ikukwento ko lang sa inyo kung paano ako nakapasa sa aking broker interview. So, meron akong dalawang broker interview. So, ang una, nakapasa ako guys sa dalawang broker interview. But yung unang broker interview ko, bata pa kasi yung agent, yung broker na yon. So gusto niya ako pero sobrang dami niyang tanong about sa mga personal life ko na, about sa family, tinatanong pa niya. So, pero gusto niya ako. Pagkatapos niyang i-interview sa akin lahat, kung paano ako nabubuhay, mga ganun pang interview yung ginawa sa akin. Kasi naging tampay ako guys sa Pilipinas. So yun, tinanong lang din naman sa akin lahat ng about sa resume. Tapos magdadagdag lang yan sila ng tanong about sa kung marunong ka mag-alaga ng bata. Halimbawa, 3 yung alaga mo, 2 yung alaga mo. So, sabi kung kaya mo ba o ano dapat mong gawin. Tinanong sa akin nung ano dapat mong gawin if yung bata ayaw sumunod, ganyan. So, sinabi ko nun, so, ang hirap, di ba? Tapos, sinabi ko yun, maybe mom, as I said na, I do my best. I tell her or him that, I cook her favorite food when, yun talaga yung sinagot ko. When she do the homework or she follow me what I said. Yun yung sinabi ko. Tapos, paborito kaya ako nun ni Ma'am Elise, yung second broker ko. Kasi kahit sobrang stricta siya, pinapagalitan ako kasi yung connection ko nga, yung mukha ko kasi yung malabo. Kasi nasa labas lang ako nun guys ng bahay namin. Tapos nasa daanan ako kasi nakikiconnect lang ako ng wifi. Kasi nga naputol na din yung wifi namin nun. Wala na talaga kaming wifi kasi nga hindi na ako nakakabayad. Sobrang sad story, diba? Sa sobrang hirap na ng buhay talaga. So, yun. Kasi nga, wala talaga ako naipon nung nasa Kuwait ako, guys. So, after nun, okay naman. So, sabi niya, any day or any time, be ready lang ng signal kasi kailangan na may signal ka talaga kasi anytime or any day baka may biglang tatawag sa yung employer. So, be ready. Yun lang sinabi sa akin. Tapos na, siguro mga usap naman is 5 minutes lang, ganyan. So, ayun guys, nakapasa ako dun. Tapos, every time, one time, mga 1 week akong naghintay after ng broker interview ko. Mga 1 week akong naghintay. Tapos, ano naman agad, may tumawag sa aking isang employer. Tinanong ako about sa yun interview ko na 2 silang mag-asawa. Pero, ano siya, 2 sila nun mag-asawa, tapos nasa sala, isang anak, pero parang strict yung babae. So, tinanong nila, gusto ko sila kasi parang mabait, pero hindi nila ako napili, guys. So, hindi ako napili dun sa una na yon. Tapos, sabi ni Ma'am Elisa, they didn't choose you, sabi ni Ma'am Elise. Tapos yun, sabi ko, okay ma'am, sabi ko, pero lagi kong mini-message si Ma'am Elise na sabi ko, ma'am, I like them, ganyan-ganyan. Lagi kong sinasabi si Ma'am Elise every time na may employers interview ako. Tapos ng pangalawang employers interview ko, ayun yung na-accept ako guys. So, ano ko na naman yung sa susunod kasi dito na ako sa aming mansion. So, ayan. Kailangan ko nang pumasok sa loob. So,
Hanggang dito lang muna yung update ko, guys. Thank you so much sa always na pag-support sa aking channel. Thank you. I'm just enjoying vlog lang. Nang ini-enjoy ko lang, ina-update ko araw-araw yung aking mga pangyayari sa aking buhay dito sa Hong Kong. Hindi ko naman ini-enjoy ko lang talaga yung pag-upload. So, yun. Kahit ano na lang. So, bye-bye. Thank you so much. Bye. God bless. Yun nga guys, kasi naging tambay ako sa Pilipinas ng 8 months. Nung mula ako Kuwait, tapos syempre bakasyon, tapos hindi naging successful ang aking ukay-ukay business. Yung ukay-ukay, nag-try ako ukay-ukay guys, pero hindi ko naman siya winner out. Hindi ko naman siya binibenta. Alam mo yun, parang nahiya pa kasi ako. Tapos parang na-enjoy mo yung bakasyon, hindi mo na malayan, ubos na yung pera mo. Tapos 8 months. Pero nagtrabaho ako sa pharmacy, mga 3 months. Sa pharmacy, nakapasok ako ng pharmacy, di ba? Kahit hindi ako college graduate or hindi ako pharmacist. Napakabait din nun sana ng amo ko. Kaso, syempre, yung mga kasama ko, hindi ko alam. Basta, yun na nga, hindi rin na masyadong nagugustuhan. May mali ka lang isa, isusumbong ka na. So yun, sinumbong ako. Ilang beses ako, minsan nagmali sa, halimbawa, sa sukli. Hindi naman ako nagkamali sa gamot na binibigay. Sa sukli, ganyan. Tapos sa total, ganyan, nagmali ako na mga 2 beses. Tapos yun, nag-decide na lang ako na sabi ko, alis na lang ako. At saka, nakakahiya na din sa amo ko. So, ayun, umalis na lang ako. Tapos nag-try ako mag-apply sa Singapore. Pero ang tagal din ng hinintay ko guys, bago ako nag-apply ulit sa sa Hong Kong. Mga 1 month Singapore na hinintay ko, tapos wala pa din. So nag-try ako sa Hong Kong. Tapos nung pag-apply ko nga yun sa Hong Kong, broker interview na nga. Tapos yun, yung pangalawang broker interview ko, kasi yung una nakapasa din naman ako. Tapos yung pangalawang broker interview ko, yun nga, okay naman, nakapasa naman ako. Tapos, hinintay ko yung mga 1 week. Tapos, nagkaroon ako ng bago na yung mall. Binago nila. Tapos yun, sa broker interview na pangalawa, tinanong lang naman sa akin yung about din sa resume. Kaya sinasabi ko sa inyo na kailangan tandaan nyo yung resume nyo. Kung anong pinagsusulat nyo doon is kailangan alam nyo, memorize nyo kung anong sinulat nyo doon para hindi kayo magmukhang sinungaling.